Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay may i-share ako sa inyo na 4 loan application na good for borrowers na may bad credit history or yung may mga na-overdue doon sa ibang loan application. Dahil dito nga is hindi nanghihingi ng background nyo kung kayo ba ay may na-overdue sa ibang OLA, kung ilan yung na-overdue nyo at kung magkano yung amount at kung gaano katagal. So ngayon kasi yung mga loan apps is nanghihingi na din ng history mo sa ibang loan app, ng background nyo kung meron kayong overdue. So dito sa may apat na babanggitin ko is wala and maganda-ganda na din compare sa may ibang bago-bago pa lang nalabas ngayon. Pero syempre sasabihin ko din yung positive and negative feedback dito ng mga borrowers and syempre ako na din personally sa mga nautangan ko dito. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. So meron nga din nag-PPM dito sa aking Facebook page and doon sa aking TikTok account kung ano ba yung loan application na pwede nilang maging option dahil meron nga silang overdue sa may ibang loan application and hindi nga daw sila na aaprubahan doon sa may tala sa may BLS. Kung naghahanap ka nga ng space saver, minimalist at aesthetic na rice bucket storage, ito nga yung maire-recommend ko sa inyo. Naisipan ko na nga magpalit ng rice dispenser dahil nga medyo may kalumaan na nga rin tong ginagamit ko. Pang 10 kilos na nga rin pala tong binili ko at meron na rin yung insect repellent box para nga hindi yan mapasukan ng mga insekto. Kaya nga kung gusto nyo, maglalagay ako dyan ng link sa comment section tsaka sa yellow basket. At ang unahin na nga natin ay si Mabilis Cash. So dito nga sa may Mabilis Cash is pwede kang umutang dito ng 100 up to 1,500. So ako dito is first time ko mag-apply, approve agad. Yes, same day ay ipapadala sa may GCash account mo. And dito nga is pwede kang pautangin ng up to 60,000 pesos. Pero syempre mas malaking loan amount ang iyong utangin dito is syempre mas malaki ang magiging interest. So dito pala is pwedeng bayaran ng up to 4 terms and 15 days. At umaabot naman din sa may 10% ang iyong interest. So dito medyo malaki nga ang interest pero at least sa unang try mo pwede ka nila talagang pautangin dahil hindi naman sila super higpit din. So para sa akin is okay pa din to sa akin, siguro out of 100% is pwede to sa 60%. Yes, kasi buo mo siya matatanggap and maaasahan mo naman talaga. Yun nga lang, ang negative feedback ko dito is ngayon para mas tumaas ang inyong credit limit is kailangan nyong mag-provide nga ng information nyo about, ayan, una, GCash transaction history which is ito optional lang. Kung ayaw nyo i-share yung mga ganitong about sa inyo, is pwedeng-pwede. Yun nga lang ay magtiyaga kayo doon sa may credit limit na ibibigay sa inyo. So para sa akin naman is hindi din ako nag-go dito ha. Ayan, iniintay ko na lang talaga kung kailan tataas ang credit limit ko dito. So nasa 1,000 plus na din naman yung aking credit limit. So pwede mo nga din dito i-share ang iyong mobile authentication. Ayan yung SSS Pag-ibig. Other loan product limits and yung PRC. So dito, ayan, choice nyo talaga kung i-share nyo or hindi. So ako personally, hindi ko siya itinry. Hindi ko i-share itong mga hinihingi na to. Aside from mobile authentication. So yun lang yung in-agree ko dito. Kaya ayun, tumaas yung aking credit limit na up to 1,000 pesos. So yun naman yung negative feedback ko dito na bakit kailangan pa nila manghingi ng ganon. So for what pa, diba? Kung okay ka naman talagang borrower na kakapagbayad ka naman doon sa may due date mo, bakit kailangan mo pang i-share yung mga bagay na yon? So ayun, agree ba kayo na bakit kailangan pang i-share yung ganong information nyo para pampataas ng credit limit? So kung agree kayo, comment down below. At kung na-try nyo yun, tumaas ba talaga ang inyong credit limit? So, comment down below na din. So, ang pangalawa nga nating option na medyo maganda-ganda na din ay ang Fido PH. So, eto nagawan ko na dito ng video and madalas ko tong makita sa mga ads online. So, kayo nakikita nyo din ba ang mga ads nila? So, diba nakaka-hook talaga, nakaka-enganya talaga. Pero dito, mai-recommend ko pa din naman for list option din. Ayan, optional. Or ito yung mga talagang pwede nyong itry pag hindi kayo na-aprobahan doon sa mga super legit. So dito nga sa Fido is pwede kang mag-loan ng up to 50,000 maximum. So syempre patataasin pa nila yan, mag-update pa na mag-update yung mga loan application na yan para mas makapang-enganya pa. So dito is pwede nga ang national ID, pwede din ang UMID na mas madali nga para mas ma-access ng karamihan dahil yun yung mayroon tayo.
So dito nga is wala ding bawas and ayan 61 days and every 15 days. And kinagandahan naman dito is medyo malaki-laki yung ino-offer niya kahit na first time user. So yung iba ko nga nakita online is naaprubahan sila for 4,000, 5,000 and even 10,000 pesos. So yun yung positive dito sa may Fido PH. Yun nga lang syempre dito sa may Fido is pagka late ka ngang nakapagbayad is asahan mo yung super daming calls and texts na matatanggap mo. So dito is possible din nila na kontakin ang inyong contact references pagka hindi kayo sumasagot sa may tawag nila. Same as Mabilis Cash. So ganun din yung ginagawa nila. Kaya talagang nasa sa inyo kung ipagpapatuloy nyo ang paglo-loan dito or hindi. So, ito is, bilang borrower, syempre, kailangan responsible tayo sa may mga ginagawa natin, lalo na sa may mga utangan. Kung kaya naman nating pigilan ang sarili natin is, ayan, mas better. Pero kung wala talaga magpapautang sa inyo na kamag-anak, pwede nyo din naman tong i-try, pero make sure lang na mababayaran nyo dun sa may due date na ipinakita sa inyo. Syempre, dahil in-accept natin ang loan, kailangan responsable tayo. So, yun nga ang pangalawa natin. At ang pangatlo ay ang Casyola or Casyola. So, kung na-try nyo na din yan, is comment down below. Dahil dito nga is buong matatanggap. At ang maximum is up to 25,000 pesos. Kinagandahan dito is pwede din ng national ID at 2 to 3 terms nga. And dito is every 15 days din, pero syempre nagbabago yung interest base dun sa may terms na i-agree mo sa kanila. So since dito ay may 2 to 3 terms nga, ang 2 terms is umaabot siya ng 15% interest, pero pagka naman 3 terms lang is umaabot siya ng up to, ayan, 11%. So depende nga yan sa may amount din na uutangin mo sa kanila. And ang pinaka-negative feedback ko lang naman dito sa may Casyola is once na ikaw ay ma-late ng pagbabayad, ay may possibility na hindi ka na nila ulit pautangin. And dito nga din, medyo mabilis lang silang mag-remind. Kahit wala pa yung due date mo, ay ayan, marami ka ng calls and texts na matatanggap. So, ayun. Kung ayaw nyo namang mabother doon sa may mga maraming calls and text, is silent nyo na lang yung inyong notification. Or pwede nyo din na i-ignore talaga dahil may due date kayo. Karapatan nyo na magbayad doon talaga sa may due date nyo. So, ayun, pwede nyo wag sagutin. Dahil ako is hindi nga ako nagsasagot ng tawag pagka wala pa naman yung due date ko, di ba? At ang last na nga natin ay ang FT lending. So, ayan, na-try nyo na din ba yung FT lending? Ano yung na-experience nyo? Comment down below. So, yan na nga yung last natin. And pwede ka nga dito makapag-loan ng up to 30,000 pesos. So, dito, buo mo din siyang matatanggap. Pero sana wag magbago, no? Dahil baka sooner, baka lagyan na din nila dito ng kaltas. And dito nga up to 4 terms, pwede ding bayaran ng every 15 days. And revolving credit nga siya. Yun nga lang, ang negative feedback dito, ayaw nilang magpa-advance ng bayad. Dahil may possibility na pag in-advance mo, hindi ka na nila ulit pa-reloanin. So, ayun, tumataas naman dito agad-agad ang credit limit basta ikaw ay magbayad sa may due date mo at huwag ka ngang magpapalate ng pagbabayad. So, dito naman may possibility din na tawagan ng inyong contact references pag kayo ay na-late ng pagbabayad. So, ayun nga ang positive and negative feedback dito ng mga users and especially ako din sa may pagtatry dito sa mga loan application na to. At, ayun, kung na-try nyo na din is comment down below para maibabasa din ng mga gustong mag-try na baguhan pa lang sa mga OLAP. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, bago kayo mag-agree or bago kayo mag-accept ng loan nyo sa kahit na anong loan apps yan, is huwag nyo kalimutang basahin yung pinakamahalagang detalye ng loan nyo, kagaya ng interest, yung service fee, kung may mababawas ba or wala, kung kailan yung pinaka-exactong due date nyo. Para kung hindi nyo man mababayaran doon sa may due date na yon, is better na huwag nyo na lang pong i-accept. So, yon, and tingnan nyo din yung late penalty fee dahil minsan meron dyan mga loan application na nakalagay na agad kung magkano yung possible na penalty fee nga or late fee pag ikaw ay na lagpas nga ng pagbabayad. So, ayun lang. Thank you for watching and kung meron pa kayong gustong loan application na optional, comment down below. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!